Hey guys, sa video na to pag-uusapan natin yung commonly asked question dun sa live stream ko kanina. Number 1 na frequently asked question talaga yung pinakamadaming nagtatanong about dun sa jewel. So, kung makikita nyo dito guys, kapag pupunta kayo dito sa may artifact, makikita nyo dito na may jewel dito. So hindi nila mahanap guys kung saan makukuha itong jewel na to. Ituturo ko sa inyo. Ang first na gagawin nyo, pupunta lang kayo dito sa craft. So click nyo lang yung craft, tapos specialized craft. Pupunta ngayon tayo dito sa prosperity. Tapos, kiklik natin yung artifact sa baba lang ng crafting materials. Tapos, ito na yung mga jewel guys. Pwede na natin silang i-craft. So, yan yung mga stats na binibigay ng jewel. Yan yung Knight's Jewel, Fighter's Jewel, Philosopher's Jewel. Yan yung stat na binibigay niya. Tapos, yung crafting material naman na kailangan natin dito guys ay Golden Weighing Scale. Ito ay mga drop lang din dito sa Kildebat Rally Point. So makikita nyo dyan guys, Kildebat Rally Point, yan yung mga monster. Kaya andito ako ngayon kasi naghahunt na ako ng Golden Weighing Scale. Tapos kailangan din natin ng 2 Morion. So yan lang naman yung mga kailangan para makapag-craft tayo ng jewel. Tapos madami din palang nagtatanong guys kung bakit hindi ako masyadong nababawasan ng mana. So kung makikita nyo dito, gamit ko na lahat ng skill na may matataas na mana consumption, katulad nitong Poem of Windstorms, tsaka itong Orbital Raid. MP consumption nito is 11, tapos ito naman ay 19, tapos 10 itong quick attack. At lagi ko pang ginagamit itong mga buff ko, so naka-auto yung mga yan. 20 na MP, 23 naman na consumption naman itong focus fire, tapos 25 naman itong Hunt's Beginning. Pero hindi bumababa ng 50% yung mana natin kasi mataas ang regen natin. Ang ginawa ko naman dyan guys ay sa codex pa rin. So naghahanta ako dito ng mga gears na pang regen. Tapos yung infuse ko guys ay MP regen plus 7 din. Tapos yung mga artifact ko guys ay prioritize ko din ng MP regen. Katulad nitong Amulet of Magic ko, meron siyang MP regen na plus 3. Tapos kung makikita nyo dito sa talisman ko, nilagyan ko din yan ng MP regen plus 3. Kaya kung makikita nyo yung MP regen ko dito guys ay 53. So mataas yung MP regen natin. HP regen natin ay 14 lang. Kasi meron namang pots na nabibili, kaya hindi ko yan priority. Ang prioritize talaga natin dito ay yung MP regen. Kasi walang pots ang mana dito sa game. So makikita nyo dito guys na itong character ko ay nagawa para pang PvE muna. Kasi kailangan muna nating magpa-level up ng mabilis. Para tayo yung unang makakapag-hunt ng mga items, kasi binebenta natin yung mga items dito katulad ng mga to. Binebenta natin siya sa marketplace or sa exchange. Tingnan nyo guys, nakasell yung mga items dito. Kasi yung mga spender, kapag nagpapalakas sila, gusto nila mabilis din silang lumakas. Kaya binibili nila kahit na yung mga kung ano-anong item na pwede sa codex nila doon sa exchange. Bakit daw hindi ako nagmi-miss dito sa mga mobs dito? So yung ginawa ko guys ay pinataas ko lang yung accuracy ko. So kung hindi nyo alam kung saan makukuha yung mga accuracy, dito lang guys sa mga accessories katulad ng earring, yun may accuracy plus 5 ito. Accuracy plus 5 din. Itong amulet plus 5 din. Tapos itong ring. So kulang pa ako ng isang earring dito pero mataas-taas na din yung accuracy natin at hindi na tayo nagmi-miss dito sa mga mobs dito sa Battlefront or Kildebat yung tawag nila. Next naman ay yung nandito. So may accuracy din to. Ay yung ano pala ito, Holy Relic. Yan, accuracy plus 4 din yan. Tapos yung talisman natin guys, mataas yung binigay niyang accuracy, plus 10 yung talisman natin. Pero itong brooch natin wala siyang bigay na accuracy. Tapos next, yung sa codex natin guys, pinipili ko dito yung mga may binibigay na PvE accuracy or PvP accuracy. Yun yung pina-prioritize ko ngayon dahil nandito na tayo sa medyo matataas na mobs. So punta lang kayo dito, tapos click nyo yung PvE, PvP, tsaka ACC. Confirm nyo yan, tapos makikita nyo yung mga kailangan nyo i-prioritize na may accuracy na codex. At makikita nyo din dito guys sa gear na meron akong accuracy dyan ng PvE plus 1,
Tsaka sa antique, puro accuracy lang yung pinili ko dyan. Kaya naman nadadagdagan yung accuracy natin at hindi tayo nagmi-miss dito. At tignan nyo tong ginagawa ni Zero, tinatabihan niya tayo para makapang KS siya kasi nahihirapan siyang patayin yung mga mobs. Kaya yan guys, madalang lang ito mag-miss kahit andito na tayo sa level na to. Isa pang tanong guys kung bakit nag-level 40 daw ako kaagad. Ang ginawa ko guys ay nag-farm muna ako dito sa dungeon. So tinapos ko yung mga dungeon na yan kasi mataas yung mga experience na binibigay nila. Tapos dito sa ice cavern guys, pumesto agad ako dito sa cave 2 nung nag level 35 ako. Ang binibigay na experience dyan guys ay 1.3k plus yung bonus na kung makikita nyo dyan 1.7k yung bonus natin dyan. Pero dun sa ice cavern mga 1k or 1.2k din yung bonus nya dun. Ito naman dito sa kill debat guys, ang experience na nakukuha ko dito ay medyo mataas-taas na din. Kasi umaabot siya ng 1.8k plus 1.7k na bonus. So yun guys yung ginawa ko, inuna ko muna itong special na to. Pumunta ako dito sa cavern para magpa-level up bago ako nagtuloy dun sa main quest ko. Tapos ginagamitan ko din itong mga regular dungeons guys ng time extender katulad nitong nandito. So ginagamitan ko siya ng mga ganyan para medyo mas tumagal yung time natin na makapag pa-level up dyan sa mga dungeon na yan. Sa mga nagta-top up naman guys, nagtatanong sila kung ano yung prioritize ko dito sa top up. Prioritize ko itong mount guys kasi kung makakakuha tayo ng purple na mount, meron tayong mabilis na attack speed kaagad. Kaya naman ito yung step up chest na finocus ko. Kung makikita nyo dito, meron pa siyang bonus na symbol of glory. So magagamit natin yung symbol of glory na yan guys para sa experience. Tapos additional stat pero for a limited time lang yan. Kung makikita nyo dito, nasa event siya. Kompleto ko to. Meron siyang experience na plus 10%. Merong gold gain na 10%. Tapos experience ulit na 10%. Ito yung symbol of contribution na sinasabi ko. Kaya naman, prioritize ko itong step 1, 2, 3, 4 na i-top up. Tapos sunod prioritize ko itong guaranteed weapon style summon na to kasi makakakuha tayo ng purple na bow dito. Kaya naman yan yung second na priority ko guys para maganda yung itsura ng character natin. Kung makikita nyo dyan, umiilaw yung bow nya. Sunod naman na tanong nila guys kung para saan yung insignia na nakukuha natin dito. So kada patay kasi natin ng monster, may chance tayo na makakuha ng currency nila dito sa kill debat na insignia. Yung pinanggagamitan naman ng insignia guys ay mga crafting materials. So pwede tayong bumili ng mga ganitong mga crafting materials. Ang pupuntahan lang natin guys ay itong Battlefront. So pupunta tayo dito sa Battlefront. Since andito na ako sa loob, lalabas ako para ipakita sa inyo guys yung mga materials na binebenta ng Battlefront Pilot. So yan, makikita nyo dyan, go to the Battlefront Pilot. So pupunta tayo doon para ipakita sa inyo yung mga materials na pwede nyong mabili gamit yung insignia na naipon nyo dito sa Kill the Bat. So ito na guys yung mga item na pwede nating bilhin gamit yung insignia. So yan, may teleport scroll tayo para sa future kapag kailangan na nating pumunta sa cave level 5. Tapos ito, meron tayong pang-extend ng ice cave kasi medyo mataas din yung experience na nakukuha natin doon. So yun lang guys, kapag bago pa lang kayo, mag-subscribe na lang kayo dito sa channel para kapag meron tayong mga bagong natuklasan, manonotify kayo. Yun lang, maraming salamat, bye bye.